mga mata pobre. Bakit kung sino Bagay na bagay sa iyo yung kantang yan. siyang marunong? Ay! Mali! Nakakaloka. Hi! Hello po sa inyong lahat. Gandang umaga. Oras muna natin, partner. Oras natin 8:23 in the morning. Good morning po sa inyong lahat. Good morning sa mga sinisipon, inuubo. Mainit ang ulo, walang pera. Uy! Walang kain. O yan. Walang tulog. Kumain ka na, ha? Kain tayo mamaya. Ayan, ha? Hello po sa inyong lahat. Welcome to Lihim ng Liham. Naku, partner, alam mo tong kwento na to. Hindi na to nalalayo kasi I'm sure maraming mga panggang nakaka-relate dito. Totoo. Diba? May mga tao kasi talaga na hindi ko alam kung paano pinalaki ng mga nanay at tatay nila. Bakit mata pobre sila, no, partner? Mayaman pa tong mga to. Sabi. Ay. Well, wala namang sinabi pero nasa magandang posisyon daw ang kanilang mga buhay. Pero tatawa lang ako kasi nga, doon sa mga, pinakinggan ko maigi. Alam mo, mas na ano ko na tumututok ako sa mga taong inaapi. Oh, totoo. Ay! Oh, Ano diba? to? Jimbo in action. Yan. Total, ito. Tatawa lang ako kasi nga, di ba, yung mga kapatid niya, di ba, nasa Tagaytay sila, di ba? Oo. Tapos magpapasundo, tapos lalaitin yung sasakyan. Kaya nga. Mayaman sila, di ba? Ba't wala sila sasakyan? Meron nga daw, pero Hindi sila nagpa-service. tumirik. Mga Mga ko sa inyo, tawagan nyo si Ato. Taga ayan. Marikina. Ayan, Oo, ha? tama. Ato is the name. Yeah. Ah. Yung nag-aayas ng sasakyan namin ni Jim. Totoo, yan ang pinaka-the best. Pinakamalupit. Tawa pa natin yan. Oo. Hindi nga, pero kasi partner no, nagtataka ako ba't may mga taong napaka matatapobre. Matatapobre. Ano na yun Matapobre. Tingin ko, ano na talaga yan ugali. May mga ganyan talaga. Paano kaya sila pinalaki ng mga pamilya nila? Baka matapobre rin yung mga ninunuan nila. Uy, May ganun grabe. May pinagmulan yan. Kasi Sa hindi, bagay. hindi naman basta nakakahawa Nga, Yung oo. nainggit o ginaya mo lang yung ibang taong matapobre. Hindi, nasa tao yan. Sa tao talaga. Nasa pamilya. Sa totoo, no? Pamilya yan eh. Ikaw ba, was there ever a time na naging matapobre yung ibang tao sa'yo? Oh, naku, ang dami. We. Oo, kahit nga yung mga kasama ko. Talaga May ba? mga ganun, Ano no? yung most unforgettable? yung talagang sinabi sa akin, wala ka sasakyan? Ba't sumasama ka sa tropa namin? Oh. Kaya mga ganun. Bakit Kasi, sasakyan lagi ang ang basihan, ang no? basihan ng Ewan ng posisyon sa buhay? Yun din ang matinding tanong ko kahit nung ako'y teenager pa. Kasi parang ang laking impact sa'yo kapag may sasakyan ka at maganda, welcome ka, kumbaga magaan ang loob nila sa'yo, Pag may tanggap sasakyan. ka pag may sasakyan. Sasakyan, hindi ba dapat basihan din yung trabaho? Kapag may maganda kang trabaho, okay na yun. Hindi naman din. Partner, pag mabuti kang tao, maganda yung pinapakita sa'yo, dapat enough na yon para maging maganda rin ang pakitungo nila sa'yo. Hindi yung dahil may sarili kang bahay, may maganda kang trabaho, may sasakyan ka, tapos saka ka lang itatrato ng maayos. Hindi tama yun, ha? May nakikita kasi akong basihan din ng mga ganyan tao na kumbaga parang protective lang sila regarding dun sa magiging future ng kanilang magiging anak. Gusto nila may maganda rin may pera, Oh. 'di ba? May kumbaga kayang buhayin sa madaling salita ang anak nila. Oh. Ganoon ang nangyayari. 'Yun ang iniisip din ng mga magulang. Pero 'di ba parang old school na 'yan eh. Old fashion. Old-fashioned na, Diba? Na ganyang paniniwala, no, na Oo. parang, ay, kailangan ng anak ko, dapat mayaman. Di ba yun yung mga, nung bata naman Dapat tayo? mayaman. Oo. Tapos- Mapababae, mapalalaki, di ba? Ganun ang gusto Naku. ng magulang sa atin. Oo. Hindi na yan magandang Kaya tingnan nyo, nagiging sira ang buhay. Di ba? Walang tumatagal na relasyon. Kasi nga, kayo ang dumidikta. Pamilya. May nagtatanong, Chinese po ba yung pamilya? Oh, Hindi. yan. Wala naman lahi. Wala sa lahi yan. Oo. Lahing bulldog siguro. Mali. Di ba natama yung mga bulldog dito, nananahimik sila. Hindi kasi nga, bakit sa Pilipinas lang yan, I guess, na kapag Oo. meron kang sasakyan, mayaman ang tingin sa'yo, maayos ang trato sa'yo, na nakakalungkot. Totoo. Dahil sa totoo lang, kapag may sasakyan ka, ang dami mong Ay, gastos. kala nyo lang. Totoo. Number one. Diba? Ngayon pang tataas ng presyo ng gasolina, partner, di ba? Yung iba, ayaw na rin talaga nila mag-opt to have or to own a car. Yung kasi iba, masaya na sila, nagpapasundo sila, or nagbubok nagko-commute. lang sila. Or nagko-commute. Mas nakakatipid. Diba? Pero kasi may mga tao talaga. Hindi, balik tayo dun sa pagiging mata pobre ng pamilya. Okay na din na umalis ka dyan sa ganyang Oo. relasyon. Kasi Tama naman. nakita mo na yung kulay nung mga kapatid ng girlfriend mo din. Oo, yun ang yun ang pinaka dapat nating tanungin, yung girlfriend niya. Kasi masyadong rin tong, hindi, di ba jowa mo kakampi mo yan Oo. dapat eh. Dapat ikaw pinagtatanggol ka sa pamilya niya na, okay, mom, dad. I love him! di ba? Charot. Kahit,
kumbaga, di ba lagi natin sinasabi na, Oo. tandaan nyo lagi kapag na ganyan kayo sa sitwasyon, kayong dalawa naman magkaano dyan magkasama eh. Kayo Dapat. magtutulungan eh. Oo. Hindi naman yung, well, normal na may mga magulang talagang hindi maiwasan na ang gusto gusto yung gusto nila. I mean, yung gusto maging boyfriend mo ay dapat gusto rin nila. Oo. At mayaman, di ba? Normal yan. Pero ngayon, kung talagang mahal mo, ipaglalaban mo yan eh. Hindi mo, Oo. lalo na sa mga kapatid mo, ano pakialam ng kapatid mo? Parang ginagawa pang driver tong si letter sender. Ako nagtataka nga ako, in-invite yung mga girlfriend at boyfriend ng mga kapatid. Oo. Pero itong si Dave, hindi man lang in-invite no nagbulalo. O Diba? yan tuloy. Sa kanyo lang inibitahan nung nasira na yung sasakyan, nagpaparescue kayo. Kaya naniniwala ko yung karma eh. Oo, di ba? Kinarma yun, kaya Nakarma kayo. Alam mo, okay na din na wala ka sa ganyang wag na. Di ba, wag ka nang Mm. mag-stick sa ganyang, sa ganyang relasyon, sa ganyang pamilya kasi hindi ka magiging masaya, ha? Totoo. Oo. Magjowa pa lang kayo. Mm-mm. Paano kung halimbawa nagpakasal kayo? O ano na mangyayari sa buhay mo ngayon, Dave? Talagang, hahanapan ka niya. Dapat itira mo sa kondo. Oo, di ba? Ang yaman! Dapat meron kang 1 milyon kada isang buwan na kinikita. Ay, wow. May ganyan, nako. Sabi ng pangga natin sa TikTok, si Kale Vasquez, palagi ko po piniplay yung lihim ng liham ninyo kahit luma na po siya at madami rin pong nakikinig na kapitbahay ko po dito. Hehehe. Idol ka na din nila, kaka-addict daw po yung mga kwento mo. Ay, salamat. Thank you very much. Mula sa puso naming dalawa ni Jimbo. Thank Maraming you. salamat po. Pero ako naniniwala ako, Hana, hindi yan dapat maging basehan. At kung nakaalis ka na sa ganyang sitwasyon, sa ganyang pamilya, sa ganyang relasyon, huwag ka nang babalik pa. Totoo. 'Di ba? At least alam mo na yan yung bagay na ayaw mo sa isang relasyon. Diba? Umiwas ka na, alam mo naman, well, kasi hindi natin napipigilan ng ang ating damdamin. Kapag tayo ay True. na in love, Totoo. gusto natin yung tao na yan, hindi natin, kumbaga wala tayong pakialam kung ano sabihin ng magulang niya sa atin eh. Oo. Kaso nga lang, yun nga lang din, hindi naging parehas itong jowa mo kasi nga, hindi kanya pinaglaban. So, True. yun yung pangit doon. So, ibig sabihin doon, hindi kanya mahal, ginagamit ka lang. True. Ha? Di ba sa ibang pamamaraan na gamitin ka, okay yan eh. Hoy! Ay, Alam ko mali. yung sinasabi mo. Pero wala eh. Di ba? Oo. Naging driver ka, tapos naging sunod-sunuran ka. Yun namang din, ang sakit nun ha. Although minsan kasi kailangan mo rin partner na magpa-impress. Not all the time ha, pero may mga times na kailangan mo magpa-impress sa pamilya ng jowa mo. Aminin mo. Ikaw din naman nagpa-impress ka na sa Oo. pamilya ng jowa mo before. Oo, dinalang ko ng dati, sisi, ganyan. Ayan, Tapos oo. merong may mga bubog, gano'n. Ay! Mali! Bakit may bubog? Hindi Hindi. Hindi, pero kasi, dapat kung hanggang kailan lang or hanggang saan lang ang pagpapa-impress. Kasi, pinaplastic mo na yung sarili mo kapag pinatagal mo na yan tas hindi mo kayang i-sustain. Sabi nga nila, partner, madali lang makipagrelasyon, ang mahirap is i-sustain yung Totoo. relasyon. Hanggat sa, baka umabot ka pa sa punto na gagawin mo lahat, mangungutang ka para Ay, no. may paramdam mo sa kanila na, oy, teka, Mayaman ako." mayaman ako, tama, di ba? Tapos, lagi kang updated sa mga gadgets, Nako. sa mga ganyang mga luho. Be para yourself lang. Para lang may masabi sa'yo ng, oy, okay pala itong Okay to, hindi. okay. Big time tong jowa mo. Ang sa totoo lang, ang pinakamahirap dito ay yung magpanggap. Yes, nako, be yourself. Yun ang masasabi namin ni Jimbo. Kasi kung talaga magtatagal kayo, maganda yung hindi ka nagpapanggap. Yes. Kung ang kaya mo lang bilhin tuyo. Oo. Diba? Totoo yan. May mga times na wala tayong budget, so kakain tayo ng tuyo. Totoo. Kakain tayo ng talong at saka ng ng toyo lang. Lahat yan. Diba? Kumbaga talagang kung anong meron ka, dapat tanggap ka niya. Yun. Yun ang pinaka-importante kapag mahal ka, kahit anumang estado mo sa buhay, Oo. tanggap niya at magtutulungan kayo Yun. para umangat. Totoo ka dyan. Yan yung pinakatama. Kung sakaling may bagay ka na gustong makuha sa buhay mo, tapos di mo kaya mag-isa, maganda yung meron kang partner na tutulungan ka kung paano umangat. Totoo yan. Diba? Bago lang yata sila magjowa. Siguro. May nangyari na ba? Hindi ko alam eh. Matalo. Ay! Mali! Wala eh. Oo. Sabi dito, Lindsay, nag-Japan ka ba? Alam mo, ang dami nagtatanong sa akin yan. Bakit? Kasi may kamukha daw ako nakita daw nila sa Japan, pero hindi po ako nag-Japan. Sana nga nag-Japan ako eh. Si Sisa ang nag-Japan. Hindi ako. Teka, tagalit ka nga.
Sisa? Ay, Mali! Si Sisa po yun. Baka naman nag-week si Sisa nung nandun. Hindi ako nag-Japan. Sana nga eh. Sponsoran nyo nga ako. Si Marcos, Marcos, balay natin, no? Si Marcus. Baka ibitahan tayo dyan, partner, at makagala dyan. Sabi dito ni Grace Lasal, tama lang yung ginawa mo. Walang kwenta yung ganyang pamilya ng girlfriend mo. Pati yung girlfriend mo, hindi ka kayong suportahan at ipagtanggol. I-let go mo na yan at hindi ka naman welcome sa family nila. Ayan! Tama. Ayan, ha? At saka, yun, move on ka na. At least, hindi pa matagal yung relasyon ninyo, nakita mo ng tunay na kulay niya at ng mga kuya at ate niya. Alam mo, ang pinakamagandang yung ganting... Ganti ng api. Oo, yung ganti ng api, yung para sinasabi nila na daanin mo sa galing, 'di ba? Alam ko magaling 'to si Dave eh. O di kung wala na kayo, patunayan mo na, oy, nagkamali ka. Sinayang mo ako. O, 'di ba? Kailangan ba talaga may patunayan? Wala na nga kayo. Para kasi may mag-stock pa yan eh. Alam mo naman mga Ako naniniwala ako na wala kang kailangan patunayan sa kanila kasi for one, wala na silang bilang sa buhay mo dahil break na kayo. Ngayon, kung meron kang dapat pagpasiklaban, yun ang sarili mo. Ako iba gagawin ko kung ako si Dave. Gagawin ko sa kanya talaga, magpapakayaman ako, So magpo-post ka ng kung ano-ano? Oo, tapos dadaan ako sa kanya, tapos bibigyan ko na para po sa inyo, bibigyan ko ng mga... Total, mga hampas lupa. Ay! Mali! Tapos i-flex ko yung sasakyan ko. Hindi ko siya i-unfriend. Friend ko pa rin yung ex ko na yan. Para makita niya yung sinayang niya. Ay! Ako, ang akin, hindi. Wala na akong pakialam. Block mo na siya. Pwede. Kasi hindi mo na-deserve makita pa kung ano yung mga magiging attainments ko in life. Because wala ka ng bilang. Alam mo, wala na rin kwenta kung sabihin natin mag-block sila sa i-block nila yung sa social media. Kasi gagawa pa rin ng dami account dyan para lang ma-stalk ka. Ngayon, kung ako lang to partner, kung maging successful man ako, eto na ako. Wala na kayong dito, wala na kayong kinalaman dito. Hanggang tingin na lang kayo. Totoo. Ganon. Nanghinahin lang ako kasi napakabait ni Dave. Alam mo bakit? Kung ibang lalaki, hindi niya gagawin yung mga ganyang paghihirap niya eh. Kumbaga, una pa lang nalaman niya, break na agad, makipag-break na yan. Siya, wala. Nag-effort pa siya. At, kumbaga, parang, hindi naman tayo manhead, mga kalalakihan. Alam natin, pag ginagamit lang tayo at sinusubukan ng mga taong ganyan. Tama, Mako! Lalo na yung mga kapatid. Oo. Yung mga kapatid kasi walang kwenta rin eh. Minsan talaga hindi mo kung may jowa ka na may kapatid, wag mong i-close yan, hayaan mong kayong dalawa lang. Kumbaga, formal na lang yung makilala mo sila. Pero para kung ibibigay lang ng pagkakataon. Oo, may ganun. Pero kung, di ba, ginawa kang driver, alam mo, sa mga naka-experience mo ganyan, ngayon po kung nasa relasyon po kayo at ganyan na experience nyo, makipag-wilay na kayo. Kasi walang mangyayari. Useless. Sa inyong effort ninyo. Napakataray naman ng useless. Kasi alam mo, dadating yung point na maraming bagay at oras din mawawala sa'yo kung ganyan. Kung magtatagal ka pa rin. At magpapakatanga ka. Parang ang haba ng hugot mo lalim. Minsan nakasira din yung pamilya ng mga jowa natin eh. May mga malas mo lang, gano'n, yung nangyari. Uy, kwento to ni Dave Parang hugot na hugot ka naman. Hindi kasi marami tayong mga na-experience din ganyan, ng mga letter sender natin. Ibang klase lang to, mata pobre. Sabi dito partner, magpapakayami si DJ Jimbo. Sabi ni Mako, si Mako, diyan ka na sa Tarlac, Mako. Mako na dyan, sa Tarapat, nandito. Huwag ka magulo dyan, Mako. Nandiyan ba si Mako? Diba? Ako, yun pa rin yung ko doon, take ko doon. At least umalis ka na, 'di ba? At kung meron kang dapat pagpasiklaban, yun na yung sarili mo. Wala ka na dapat care sa kanila dahil past na sila, nasa likod mo na sila eh. So doon ka sa front mo ngayon. Tama. Forward, move forward. Pwede rin pakita mo yung back mo. Mali! Hindi. Ano lang. 'Di ba? Good decision. At naway makakahanap ka ng taong tatanggap sa'yo, hindi lang yung babae na mamahalin mo, kundi ang pamilya ng magiging jowa mo. At re-respetuhin ka kung ano man meron ka. Yes. Respect. Tama yung sinabi niya sa huli Respect begets respect. Kung anong binibigay mong respeto, yun din ang makukuha mo pabalik. Diba? Oras natin, 6:36. Ay, hindi pala. 8:36. Parang ulat. Alam ko may ulat traffic ko. Joke lang. Friday ngayon, pagbigyan natin si Lindsay. At wala sulog ngayon to dahil nga't sinisipon. So, yun nga mga pangga, huwag kayong mawawala dahil nga't babasahin pa rin po namin yung inyong mga komento. Pwede pa kayong humabol sa ating Facebook page, Energy FM 1067. Sa TikTok, Energy FM 1067. Sa mga nasa radyo, sound trip po muna tayong malala at mabisang mabisa. Maraming salamat po sa pagtutok at pagantabay sa aming dalawa ni Jimbo kanina pang alas 4 ng umaga. At dahil dyan, susunod na po si Sheena!
dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Ang gawang sabing radyo. Sabihin mo. Energy! DJ Lindsay at DJ